naman yun. No choice talaga tayo sa iyo. Sorry talaga. Hindi tayo makakauwi ng ganito. Kung mabilis ang takbo nyo, tatama kayo dyan. Sure ako na rampa talaga kayo. Ride safe talaga sa lahat. Naku, di ko pa nga napapatahi yung isa kong sapatos. Nabasa na naman. Kasi lahat ng sapatos ko, yung tatlo, bumuka na. Tinahi ko lang yun eh. Para magamit ko, pangarabas. Kasi ito nagagawin ko pang harabas yung gamit kong Nike. Woo! Ang lamig. Oh! Dito huwag kayo masyado gigilid kasi malalim yung part na yan. Ayan o, yan. Ayan yun eh. Kala ko natabunan na. Delikado yan. Pwede kayong sumemplang talaga dyan. At payo ko lang din kung sakaling naidaan nyo sa bahangin yung mga motor, kung anong speed nyo, ayun na. Pero kung magbababas kayo, sa preno na lang. Mas maganda kasi yun para hindi humigop ng tubig yung ating tambutso. Ngayon kasi alam ko medyo mataas na tatamaan ng baha, lalo na sa Bacoor. Kung ganito kalakas, pagdating ko doon medyo mataas na yung baha. Alam ko naman nagagawin ko kasi payo na rin naman na sa akin yun. Yung bilis na to, ganito lang to, tapos preno na lang. Wag lang magda-downshift tayo. Kasi hihigop siya eh. Hihigop talaga yung ating motor. Kaya kung speed mo, ayun na speed mo talaga. Gamitin mo na yung preno mo. Total, dalawa naman yung preno natin. Isang harap, isang likod. No choice na tayo pag ganito. Ito yung kasagsagan ng mabilis ang butas ng gulong, pero buti na lang nakapagpalit tayo ng rear tire natin. Kung hindi, baka madoblehan tayo. Kasi nung nabutas yung gulong natin, yung rear tire natin, pinupulikat na ako sa lamig. Science na ba yun? Parang pumintig ang aking binti Pero sige lang, laban nga, di ba? Ito malalim to eh. Kailangan malalim yan. Kaya yan. Sayo pa. Sayo sa kalam. Huwag mo kong pabayaan mo na sayo. Alam mo naman na may plano tayo para sa ilang mga piyesa mo. At malapit na tayong mag-ayos ng preno mo para proteksyonan ka lang. Ito yung sinasabi kong baha Yan. Kung madadaan kayo dito, malalim lahat yan. So kailangan yung mag-ingat. Kung na yung speed mo, ayun na, magpreno ka na lang. Kasi nabawas ako ng konti para hindi ganun kabilis. Uy,
Ayan oh, lalim oh. Oh, 'di ba? Para tayo nasa roller coaster. Ayan. Diyan sa gitna, maraming sumisemplang diyan kasi may malalim na part diyan. Lalo na pag tumaas na yung baha. Etong part namin, mag-skid ka lang dito. Pero ayan oh, kita nyo, dadaanan ko. Ayan. Tubak siya, malalim. Ayan oh. Malalim 'yan. So, kailangan mo talagang maghinay-hinay dito. Yan, laban lang mga kaklik. Op, kailangan kong kumanan. Hala, hindi ko na makita yung mga butas-butas dito. Ayun, nakita ko na. Kita ko na may malalim na part dito eh. Dito ang sisira sa ano mo. Uy, kanino top box yan? So nakaiwan ng top box. Ayoko na rin dumampot kasi mahirap na. Based on lalim. Ayun na isa sa sinasabi ko. 'Di ba? Buti na lang mabagal ako, kung hindi rampa. Dito sa part naman na sa pandadaanan natin, ito yung mga C-type naman to na road. So ito yung may ano pa. Padadaanin naman tayo nito. Pero part na yan, huwag kayong gumit na dyan sa mga nagmumotor. Malalim yan dyan. Ito kung mga diklats. Kasi ang pangarap ko talaga si Z1. Z1 talaga. Tapos may nakita rin akong isa, Suzuki yun eh. Kasi si Z1 Kawasaki yun. Si ADB Honda naman yun. ADB 750 Honda naman yun. Si V-Storm, nakita ko siya, para siyang touring bike. Para siyang ano eh. Para siyang, hindi naman siya ganun kalaki tulad ni GS. Ni GS ni BMW. Hindi naman siya ganun kalaki. Pero mataas din siya. Pang off-road din yata yun, tsaka ganitong road, pang touring. Pero kung hatakan, tingin ko okay din naman siya. V-Storm ang pangalan niya, pero nakalimutan ko yung tatak. Pag nakita ko yung tatak, pangalan ng yung model unit na yun, yung tatak niya, tingin ko ilagay ko na lang sa screen para makita nyo. Yan, isa yun sa mga pangarap ko. Sa Ducati kasi, yung V4S, Ducati V4, tatlong klase yata siya. Sa napanood ko, parang tatlong klase. Isang pang-touring, isang pang-karera, isang hindi ko alam kung pang-vlog ba tawag doon or pang-touring, pang-race, parang ganun. Ayun, merong ganun. Si Labidab, BMW, Labidab. Gusto ko siya dahil mataas siya. Touring talaga siya. Alam ko may switch yun eh, pan-touring tapos ano. Pero syempre, ibang usapan na si BMW kasi napakamahal na siguro talaga nun. Kaya shoutout sa mga naka BMW na big bike. Shoutout, pangarap ko yan. Isa yan sa mga pangarap kong motor. Si Raider, di ko pa nasubukan. Pero si Rouser, nasubukan ko naman na kasi manual si Rouser eh, di clutch yun. Ang problema ko lang dun kasi pag di clutch, sa bagay bago pa lang kasi ako nun, halimbawa crossing na ganito, si Rouser, yung nahihiram ko na Rouser dati, pag crossing stoplight, ano siya, namamatayan ako. Namamatayan ako kasi may maintaining pala na ano yun eh, na si ano ba tawag dun, bomba ba tawag dun. Basta wag kang bababa dun kasi mamamatay siya. Kaya kain talaga. Kaya nakikita kong iba, kung kumain, kain talaga. Kasi hindi pwede nang ganun-ganun lang. Magugutom ka. Eto na, magiging speedboat na naman si Seo. Eto ang nakakatakot dito. Kasi hindi po pwede yung ano lang, tulad niya no, mataas siya. Hindi man siya masyado mag-ano.
Ayun, mababaw dito sa gitna. Kailangan natin gumitna. Oop. Ayan. Ang medyo malalim sa kanan kasi pababa nga pala to. So di okay tayo sa gitna. Ayan, nakalabas na tayo. Ay, wala pa. Wala pa sa SM. Isa pa yun eh. Nung nagtatrabaho ako sa SM Molino, minsan na akong inabot ng bagyo dito sa SM Bacoor. Sobrang taas talaga. Wala pa si Seo nun. Nagko-commute lang ako. Nakauwi ako madaling araw na, siguro 1 or 2 na. Hindi pa ako makakauwi nun kung hindi dahil sa parang tracking na pinasakay kami. Kasi halos baywang na eh. Yung ano, basa na yung, alam mo yung sapun dyan ng pantalon natin, abot na dun yung tubig. At lalakarin mo pa na pagkalayo-layo, tas wala ka rin masasakyan. Parang, kasi SM Bacoor to binakayan ng lalakarin mo. Ayan, layo nun. Buti may nasakyan, may nagpasakay sa amin. Tapos pagdating naman doon sa Atenero Highway, baha din. Swerte rin kasi parang may van, delivery van, na ang sabi, itatawid namin kayo Atenero Highway to ano, sa factory na pinakamalaki dun sa amin sa kabilang gate, gate 3 yata yun. Pinatawid lang kami kasi yung sa pagbaba ng tulay doon, ano siya, sobrang taas ng baha pagbaba mo ng tulay. So doon talaga marami ng stranded kasi mga Honda Civic hindi na kaya, titirik talaga sila kasi hanggang bumper na nilagpas pa sa bumper nila yung ano, yung baha. So papasukin na sila sa loob. Parang kung nakaupo ka, abot na hanggang sa tuhod mo yung ano, yung tubig. Ganun yung naranasan ko. Pugod tayo sa ulan, di ba? Ngayon, meron na tayong proof na sinubukan natin sumugod sa ulan. Actually, ngawit na yung aking braso. Ngayon, nagmotor ako ng 6 until now. Nakamotor ako. O, di ba? Papahinga ko lang yung pag-yosi, kain ng tinapay. Kumain ako, ayun. Kasi morning, kumain ako eh. Tapos pahinga ng kamay ko yung, syempre, naghanap ko ng customer mo. Isya, Nakita mo ba hanggang saan yung tubig? ha?
Nakita mo kung saan? Oo. Sa harapan ko. Di ba nasa harapan mo ka? Oo. Abot ba ang buto hindi? Abot. Inabot sa akin? Ha? Medyo abot. Mataas eh. Hanggang unang tornilyo. Ha? Hanggang unang tornilyo. Pero yung tambucho ba inabot? Ay hindi naman, hindi naman. Umano lang, dahil lang sa salubong natin sa ano, sa minibus kanina. Saan? Sa minibus lang, sa alon lang. Hindi naman, nakasild naman yung battery natin eh. Battery? Oo, Ba? nakasild naman. Matay sa sala. Oras na. Magtitipid na lang ako ng todo. Overtake ka, pakatunin. Grabe. Alam mo nung aabot, basa na nga yung sapatos mo eh. Makikita mo talagang aabot sa ano natin. Ay, nakaramdam ako ng lamig. Oh, dapat to. Dapat mag-yosi dito. Akong tanggal ng ano?
Putang ina. Lalim.